Nako, heto na mga kababayan. Hala, ayan na, kapapasok lang. Game over na. Pinky umamin na. Nako, Senado pumalag na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, like naman po ng video ito. Malaking po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin simulan yan, eto. Pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto po, no? Post po ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, no, sa kanyang post, nang hihina na si stage 4 buhaya. Aba, bigyan nyo ng maleta para gumaling. Ayan, maleta lang pala ang katapat niyan mga kababayan, no? Siguro ko talagang nanghihina sila ngayon kasi di ba nabisto po. Nabisto po yung kanilang transaksyon sa mga mali-maletang pera. Siguro ko nanghihina na yung buwaya kasi hindi na nakakaamoy ng maleta mga kababayan. Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito, stage 4 na ang buwaya. Umani ng atensyon ang patutsada sa social media ng Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Matapos niyang maglabas ng isang matalim at sartrikong komento na tila tumutukoy sa isang opisyal ng gobyerno. Aba, sino kaya yan? Blind item. Siya po ang pinaka leader ng mga buhaya. Okay? Hint po, no? Nanghihina na si stage 4 buhaya. Bigyan nyo ng maleta para gumaling ayon po kay Barsaga. Bagamat hindi direktang pinangalanan, malinaw na ang mensahe ay tumutukoy sa isang opisyal na sentro ng kaliwat kanang espekulasyon hinggil sa kanyang kalusugan. Aba, sino kaya yan mga kababayan? Sino kaya yung palaging sinusugod sa ospital? Pag nagko-collapse. Blind item mga kababayan, isang dambuhalang buhaya na nasa gobyerno. At siya po ang pinuno. Okay? Alright, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ramil Narceso, ayan, sa wakas, magkakatotoo na wish ni Miss Cara David. Ayan, palakpakan po natin. Ako, ang ano ko kasi dito, no, ang analysis ko sa wish ni Cara David, mga kababayan, dito muna sa mga galamay muna magsisimula. Nako po, parang mas uunahin yata yung ugat. Diba? Uunahin yata yung leader na buhaya, mga kababayan. Sabi po dito, si Bangag ba yan? Aba, hindi ko po alam mga kababayan. Sabi po ni Warren S. Lapes, ayan na. Si Bangag na ba yan? Aba, sino po ba yung palaging nauospital mga kababayan? Yun lang po nga masasabi ko dyan. Okay, sabi po ni Chair Maya, sana magkatotoo ang mga wish namin lahat. Oo nga. Oo. Yung mga malapit na mag-birthday dyan, mag-wish naman kayo. Oo. Or yung mga may birthday ngayon, happy birthday sa inyong lahat, no? At mag-wish na po kayo. Para mawala na. Yung mga magnanakaw, yung mga kurakot sa ating bansa. Sabi po dito, si Sara ba ang tinutukoy niya? Hindi ko masabi kung si BP Sara yan. Sabi, buwaya raw. Hindi naman natin nakikita na buwaya si BP Sara, no? Baka iba po. Jonathan Fortades, baka hindi po si BP Sara yan, no? Ito pa, sabi po ni Punta ka na, Apartil. Ayan, sabi po niya, sa mahigit 100 millions population ng bansa ng Pilipinas, ilang porsyento ang hindi masaya sa nakawan ng administrasyon ngayon? Ilang tao ang gigil? Kahit man lang 30% ang mga nagdadasal na matigok sila. So araw-araw na kahirapan, araw-araw din silang pinagdarasal. So ano sa palagay natin, hindi ba sila tatablan ng mga dasal? Ayan. Kaya patuloy lang po ang pagdadasal. Ayan, palakpakan po natin.
Alam nyo, araw-araw po nagdadasal ang mga Pilipino. Kasi whether we like it or not, kahit anong relihiyon, nagdadasal yan mga kababayan. No? O, kapag yan po ay nagsama-sama mga karibin natin, ang matinding karma po ang nag-aabutin nyo. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at bago po natin yan, bago po natin i-play yung video, eto. May hint tayo dito na ibibigay. Eto rin, no? Si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya po dito mga kababayan, no? Ito po ang post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya po dito, pag-ingatan sana si VP Sara sa kanyang mga lakad, lalo na't anytime ay bigla na lang yan manunumpa. Ayan na. Baka si President Bongbong Marcos Jr. yun, mga kababayan, yung tinutukoy kanina ni Congressman Kiko Barsaga. Maraming pwedeng mangyari, pwedeng mapaaga sa 2028. Kaya wag sana tayong magalit kung mas magiging mahigpit ang security ni VP Sara. Ayan, palakpakan po natin. Alam nyo, nung nakaraang araw, nag-vlog din ako sa stage 4, no? Pero hindi ko po tinukoy na yung tinutukoy pala ng stage 4 ay si President Bongbong Marcos Jr. Ang sinasabi ko lang po doon, stage 4 na po yung utang ng Pilipinas kasi lubog na lubog ng Pilipinas sa utang. Opo. Kaya malala na. Kumbaga sa stage 4, di ba, malala na po yan. Okay? Kaya nasabi ko, malala na ang utang ng Pilipinas. Maaari na tayong tawaging failure state mga kababayan kasi ano na tayo hindi na tayo masyadong nakakapagbayad ng utang. Di ba? Deficit po tayo mga karibin natin. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ano kaya kung bigla siyang mauna kay BBM dahil di natin hawak ang buhay natin at madami ang biglang namamatay sa tingin mo. Walang sakit, ang hirap nitong mga DDS, ang yabang magsalita na sa 2028 panalong-panalo na daw ang kanilang Sara, buwang. Pero eto naman sila ngayon at nagmamadali. Ba't kaya di na lang manahimik at maghintay sa 2028? Mga bugok talaga. Ayon po yan kay Delphine sa Torre Prieto. Yan. Ang masasabi ko lang sa'yo. Kung ikaw nga, di ba? Kung ikaw nga, hindi mo rin mapigilan yung sarili mo di ba? Na makapagkomento sa mga DDS. Kami pa kayang mga DDS na nakikita namin naghihirap ang bayan? Di ba? Kung ikaw nga, masaya ka sa nangyayari ngayon. Di ba? Lugmok ang ating bansa sa kahirapan. No? So, masaya ka dyan. So, hayaan na nating maging masaya ka dyan at hayaan mo na rin yung mga DDS na maging masaya sa ginagawa nila. At total, pare-parehas lang naman po tayo, mga supporters. No? So, kung bugok kaming mga DDS, ay mas bugok ka po kasi bulag ka sa katotohanan, di ba? Si Delphine sa Torre. Ayan, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan kay Delphine? Just comment down below at dito po sa sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Yan na. At eto nga, pasadaan po natin yung video. Pasok. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. May pagganong-ganong ka pa, Pinky. May yes, no, sabi nyo. Magiging patas kayo. Hindi naman kayo naging patas. Diba? Sa lahat ng nakita nating pag-iimbestigas ng Blue Ribbon Committee, isa talaga itong sumablay. Nung pumasok itong Blue Ribbon chairman, ito si Lacson, nagka-leche-leche na. Final answer na, no? Final answer. Wag ka nang babalik. Naramdaman mo rin ang taong bayan, di ba? Ayaw sa'yo. Paano? Nagkalat ka eh. Hindi na mapipigilan ang pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson Huwag nyo nang pigilan. bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Tito Soto. Ayaw talaga. Ayaw na. Finally decision, sir. Parang mas magiging effective siya as a critic. Kaya, baka blessing in disguise. May pa ganyan. Huwag mo nang gamitin yung blessing. Tito Soto, hindi ba? Baka daw mas maging effective si Lacson maging critic. At baka blessing in disguise. Una,
maging effective na critic. Paano magiging effective na critic yan? Hindi naman yan tutumbukin yung mastermind. Naglolokohan ba tayo? At saka mga karibyo natin, no, parang nakakahiya yung Blue Ribbon ngayon. No? Kasi wala naman silang napatunayan. No? Gusto nyong paniwalain ang taong bayan na nagtatrabaho kayo. Diba? Diyan sa Senado at ginagawa nyo yung tungkulin ninyo. Maybe, ginagawa nyo talaga yung tungkulin ninyo. Tungkulin yung pagtakpan ng administrasyong ito. Diba? Ay, nako. Bistado na kayo. Bistado na po. No? Kahit anong gawin ninyong ngalngal ng ngalngal dyan. As long as wala kayong napapanagot na big fish at yung big fish po na sinasabi namin, no, ay yung pong talagang mga dapat na managot. Ha? Hindi yung wala naman talaga eh. Anong meron? Diba? Kung yung partial report nila, yung draft report ng BRC, diba? Hindi nga pinipirmahan ng kanyang mga kasamaan sa Senado. Dahil hindi po sila kontento sa nilalaman ng report. Tapos ngayon, ang yayabang nyo. Bago kayo magyabang, nako, patunayan nyo muna sa taong bayan. Mukha matumbok yung mastermind eh. Inaharang nyo eh. Kontraktor lang kaya ninyo. Yung mga matataas na politiko, hindi. Hindi nyo nga makanti yung sa kabilang bahay. Ang binabanatan nyo yung sarili nyong grupo, yung sarili ninyong yung baho, nilagay nyo dyan sa Senate. Ang baho, nandoon sa kabila, nilagay nyo dyan. O, di ba? Ano magiging epektibong critic tapos blessing in disguise? Blessing in disguise, umalis kayong dalawa dyan. 5 majority senators ang pinagpipiliang humawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ang sino rekomendasyon ni Senator Lacson would have a very strong edge. Nako, magre-recommenda pa pala. Ire-recommenda pa ni Senator Ping Lacson. Wag na, no, kung ako sa'yo, no. Pwede bang tumutol yung ibang mga senador na wag na mag-recommenda itong si Soto or si Lacson? Kasi pag sila po ang nag-recommenda, malamang sa malamang mga kaubayan, ang papalit po dyan, wala rin gagawin. Puro pagtatakip lang. Puro pagtatakip lang din ang gagawin dyan sa mga mastermind. Over anybody else. No? But Ano ka ba? Tuta ka rin ba? So, kung ano daw yung suggestion ni Lacson, may edge over anybody else. Akala ko tuta ka lang ni Tambi tsaka ni Bongbong Marcos. Tuta ka rin pala ni Lacson. over anybody else. No? So JB, si Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, okay, Senator Raffy Tulfo, para magkaroon na naman ng bilyon. Ayan, di ba? Si Tulfo na. Yung mga Tulfo na po yung nyo dyan, yung maging chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kabayan. Bakit? Si Tulfo, si Raffy Tulfo, di ba? May aligasyon ng bilyon sa loto, di ba? Ito namang si Erwin Tulfo, mga kabayan, bending the law, di ba? Diyan sila magaling eh. Sige, yan po ang gawin ninyong at saka mga attorney yan eh. Mga attorney ba yan? Dapat attorney po, mga abogado po ang nilalagay dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil hindi po basta-bastang yan eh. Hindi po basta-bastang committee yan. Diba? Dapat ikaw ay bihasa. Para hindi ka naman nakakahiya. Tulad ngayon, di ba, nakakahiya po si Lacson. Walang alam. Palaging napapahiya. pwede. Senator JB, Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, kaya si Francis Pangilinan, even si Risa, pwede pag-usapan namin. Even si Risa, parang hinabol. Kunwari pa kayo, si Risa ilalagay nyo dyan. Alam mo, Dok, ito parehas kayo ng style ng amo mo. Oo. Sinong amo? Si Bongbong. O di ba? Pinaiikot-ikot pa. Alam naman ng taong bayan ang tutumbukin na pipiliing ombudsman si Boying. Pinadaan pa kesyo sa JBC, pinadaan pa kunwari may pa-interview pa. Alam naman natin, parswela lang yon. Si Boying talaga pipiliin.
Ito naman, kunwari, rekomendasyon ni Lacson, kunwari, meron pang 5 pinagpipilian. Hindi nyo pipiliin si Pia Cayetano dahil alam nyo kapatid yan ni ano. Oo, hindi nyo mapipilipit ang leeg niyan. Ang gusto nyo piliin, yung hindi abogado tapos bobo. Yan, si JB tumagin na si Tulpo. Sa bagay, wala rin naman silbihin si Tulpo. Oh. Ang pipiliin nito, wag na tayo mag-alang-alangan. Si Rizal, si Pangilinan lang. Dilaw kayo mga animal. Drama ninyo. Tingnan nyo. Ha? Pinahaba-haba nyo yung pagpipilian nyo, lahat walang kwenta. Ang may kwenta lang dyan si Pia, pero yung paano hindi nyo pipiliin. Diba? Blue Ribbon Chairman eh. Oh. Dapat dyan si Marcoleta lang at saka si ano. Sa akin ha, si Cheese Escudero, si Marcoleta, si Cayetano, sino pa ba ang pupwede dyan? Bongo. Yan, yung tatlong yan. Oh, mga abogado yan eh. Tsaka hindi yan bias. Hindi mo kayang pilipitin ng leeg. Parang pinilipit mo lang leeg, nagiging tuta. Hindi tuta yung mga yon, yung tatlong yon. No. Kaya sa tingin ko, talaga namang dapat yun. Tandaan po natin, ang gusto ng tao sa Blue Ribbon Chairman is si Marcoleta. Ganun na rin pati si Cayetano. So yan mga kabayan, ano po yung opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. Syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.